Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father, the Creator of heaven and earth, our Creator. He created us in His image and likeness. Our Father, He is our portion, our inheritance. Our Father considers us His treasure, and we are the apple of His eye. Our Father loves us so much that He sent to us our Savior, Jesus Christ, for the forgiveness of our iniquities. Jesus Christ is the only mediator to the Almighty Father, no one else but Jesus. Jesus is victorious, and we are also victorious if we have Jesus in our hearts, if we believe in Jesus Christ. In Jesus Christ, prayed to our Father to send to us the Holy Spirit, so that whenever we pray to Jesus Christ, He will come to us. And the Holy Spirit is also the one showering us with gifts and fruits every day. People will know that we are followers of Jesus Christ and the Almighty Father if we have the fruits of the Holy Spirit: love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, and self-control. That's how people will know that we are followers of Jesus and the Almighty Father. And the Holy Spirit is also giving us gifts. Gift of faith, gift of wisdom, gift of knowledge, gift of miracles, gift of healing, gift of prophecy, gift of speaking in tongues, gift of discerning different spirits, gift of interpreting the different tongues. So, lahat tayo may iba-ibang number of gifts. Sometimes meron isa, sometimes dalawa. But sa fruits of the Holy Spirit, dun malalaman if we are truly of the Lord's. And so we must store up treasures in heaven, not on earth. Ano ba yung dapat nating i-store na treasure? Pagmamahal natin kay Almighty Father. Kasi kung mahal natin si Almighty Father, lahat ng kanyang commandments, we will obey. His statutes and His laws. Ano yung mga commandments ni Almighty Father? Yung 10 Commandments, pero ginawa ng dalawa ni Jesus Christ. Jesus Christ summarized the 10 Commandments into 2. The first one is to love our Father with all our heart, with all our soul, with all our mind, with all our being, and with all our spirit. And the second commandment is to love our neighbor as we love ourselves. So summarize na yung 10 Commandments. Isang commandment lang ang sundin natin, yung mahalin natin si Almighty Father. Lahat na magagawa natin na mahalin ang kapwa-tao natin. We are valuable in the eyes of our Father. Kaya gusto ni Almighty Father, magmahalan tayo, magtulungan, at sundin ang kanyang mga ipinag-uutos. For us to claim our inheritance. Our inheritance is our Father. He is our real treasure, and that's for all eternity. The treasures here on earth, nananakaw, nasisira, nabubulok. But our Father, He created this world just by His words alone. Our Father is powerful. And Jesus is the coming King. And Jesus wants us to reign with Him, because the Almighty Father has given Jesus power and authority in heaven and on earth and under the earth. Gusto ni Jesus Christ, isama niya tayo sa kanyang kingdom. Kahit saan siya magpunta, kasama tayo to protect us. That's how Jesus Christ, that's how much our Jesus Christ loves us. He gave His life for His friends. And Jesus is one with our Father, one in heart.
And if Jesus is one in heart with our Father, we are also one in heart with our Father because we are one in heart with Jesus Christ. So last time we read Psalms chapter 72 and 73. Dito sa Psalm chapter 72, binabanggit dito si Jesus Christ, the Messiah, the Anointed One, the Emmanuel, God with us. Imagine, pinadala ni Almighty Father si Jesus Christ, namuhay ng hindi lang simple ang pamumuhay ni Jesus dito sa mundo. He was poor in this world. Kaya hindi makapaniwala ang mga Pharisees or ang mga Jews and the Sadducees na si Jesus Christ yung king. Dahil nga, he was poor. Hindi nila inaasahan. So dito, he will judge the people of the Lord with righteousness and the poor with justice. He will bring justice to the people who are oppressed and to the children of the needy. His righteous shall flourish. Hanggang sa ang moon ay mawala na. So nabasa natin sa Book of Revelation, mawawala ang sun and moon. Dahil hindi nakakailanganin ng sun and moon dahil ang magiging liwanag natin ay ang gloriousness of the Almighty Father and of Jesus Christ. Yung mga binabanggit na kings dito, kings of Tarshish, kings of Sheba and Seba, na may mga gifts. Ang gift natin kay Almighty Father ay songs of praise and worship. Ang mga kings dito ay mga children of the Almighty Father. In one way or the other, tayo ay considered as kings. Dahil pag kings, mayaman. So ngayon dito sa mundo, hindi tayo mayaman, pero as children of the Almighty Father, pagkasama natin sa siya, bigyan niya sa atin ang kanyang reward. Mayaman tayo. Hindi sa material wealth, kundi pagkasama natin si Almighty Father, dikit tayo kay Almighty Father. Mayaman tayo. There will be abundance of peace and joy. And that's for all eternity. Dito sa mundo na to, kahit mayaman yung mga tao, maraming problema. Kahit marami silang kotse, maraming bahay, maraming mga assets, hindi nagkakaroon ng peace of mind, hindi nagkakaroon ng joy. Kasi insatiable ang tao, hindi kontento. Pero with our Father, we will be contented, we will be satisfied. Wala nang iba pang makakapag-save sa atin, si Jesus lang. Dahil si Jesus ang worthy na sacrificial lamb, bread of life. Si Jesus Christ, wala nang iba pang tao. Walang ibang kagamitan, walang ibang bagay ang worthy to save us, but only Jesus. Because the blood of Jesus is potent, it's powerful. Kaya hindi na natin kailangan pa ng high priest. Hindi na natin kailangan pa mag-offer ng burnt offerings. That's the new covenant or new commandment. Ang i-offer natin ay our whole being by denying ourselves. Offering our hearts to our Father by obeying His words, His commands. And then here on Psalm chapter 73, sabi dito, muntik na siya, may stumbled kasi naiinggit siya sa mga taong
yumayaman. So kung meron kayong kinainggitan na taong mayaman, huwag tayong maiinggit, no? Dito sa Psalm chapter 73, basahin ninyo. Yung mayaman nga, may mga taong mayaman dito sa mundo, pero ginagamit nila ang kanilang pag-iisip sa paggawa ng wickedness, sa pagmamanipula ng mga tao para bilhin ang kanilang product, para i-patronize ang kanilang services. Anong example doon? Example doon na kapag trabaho ko sa isang call center, kahit hindi kailangan magbenta ng cellphone, kailangan makabenta ng cellphone. Kahit hindi kailangan ng tao na tumatawag, hindi niya kailangan eh. Pero kailangan bentahan eh. Dahil matatanggal sa trabaho, kailangan makabenta ka. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang magmanipula ng tao na bumili ka nito. So, ang ginawa ko, pinilit ko yung utak ko, paano ko ba magbibenta ito nang hindi ako nang-aagrabyado o nagnamamanipula ng tao. Pero, at the back of my mind, yun pa rin yun eh. Yun pa rin ang meaning nun. Parang nang-aabuso ka ng tao. Kahit hindi nila kailangan, bebentahan mo, kahit matatanda, no? Matatanda, vulnerable yung binibentahan. Nakakaawa. Sana lahat ng tao maawain, ano? Isa pang example, no? Yung pagbebenta ng pandesal, kasi gusto ko ng pandesal. Sabi ko sa kasama ko dito, na minsan pupunta siya dito sa bahay, nagpapautos ako bili ng pandesal. Sabi ko, ayoko ng malunggay. Ayoko ng malunggay pandesal. Gusto ko yung totoong pandesal. Ayoko ng malunggay pandesal. Ayoko ng ano. Sabi niya, ay wala na. Wala nang normal na pandesal. Puro may malunggay pandesal na. Ay, ayoko ng malunggay. Bakit ganun? Yung pala, ichinek ko. Kaya nila nilalagyan ng malunggay. Added value. Kunyari. Kasi ang normal na value or presyo ng pandesal ay, example, 5 piso isa. Pero, pag ginawa nilang malunggay pandesal, nagiging 7 pesos or 8 pesos. Isang piraso. Pwede naman nilang hindi lagyan ng malunggay. Pero, nilalagyan nila para tumaas ang presyo. Naintindihan ninyo? Minamanipulan din. May malunggay yan. Kailangan taasan natin ang presyo. Ganun ang ginagawa. Pwede namang hindi lagyan ng malunggay. Gusto lang nilang taasan ang presyo. So, magtataka ba tayo kung bakit galit si Almighty Father sa atin? Hindi tayo magtataka, alam natin eh. Na tayo mga mahilig sa pera. Mga abuso ng kapwa-tao. Nagmamanipula. Puro mga substandard na mga items. Puro pakabig kasi ang tao, no? Selfish, greedy, arrogant. Kaya nga, galit si Almighty Father. Kaya yung mga tao dito, no, nakalagay na mga yumayaman, karamihan ng mga yumayaman nanloloko ng kapwa-tao, ng abuso, nagbibigay ng, tawag doon, under the table. At hindi sila nagbabayad ng tax. O tingnan mo. And some people, ginagamit nila ang pangalan ni Almighty Father to gain earthly wealth. Ang dami, kilala ko. I-search nyo. Kaya dito, hindi dapat maiinggit sa mga wealthy people, sa mga powerful people, sa mga famous people. Dahil meron silang kalalagyan. Alam niyo, Almighty Father, lahat ng ginagawa natin.
Therefore, pride serves as their necklace, violence covers them like a garment. Their eyes bulge with abundance, they have more than heart could wish. Maapaw na yung mga gusto nila sa buhay, nasa kanila na. They scoff and speak wickedly concerning oppression. They speak loftily or pridefully or proudly. They set their mouth against the heavens and their tongue walks through the earth. Mga dila, lumalakad sa mundo. Nagpapakalat ng kadumihan. Yung mga dila, yung pagkikipag-communicate. At ang akala ng mga wicked people, hindi alam ni Almighty Father. Kasi bakit sila yung mayaman? How does God know, they say? And is there knowledge in the Most High? Ngayon, ang mga tao naman na sumusunod kay Almighty Father, lumalaban ng dito sa mundo na nakaka-experience ng trials and tribulations. Every day, they have been plagued and chastened every morning. Nakakaranas sa trials and tribulations. Tapos, paano niya nalaman yung ending ng mga tao na wicked? Kinausap niya si Almighty Father, nag-pray siya. Surely set them in slippery places, you cast them down to destruction. Kaya tayo, lagi tayo magpe-pray. Magbabasa ng Bible. Isusulat natin sa heart natin, tsaka sa mind natin, yung words of our Father and the teachings of Jesus Christ. Para hindi tayo maligaw. So dito sinasabi niya, foolish siya dati and ignorant. Kasi ini-ignore niya yung mga bagay, kaya ignorant siya. Hindi siya innocent, ignorant. Ignore yung root word. Foolish, fool siya, moron, or imbecile, or stupid. Yun ang ibig sabihin ng foolish. Whom have I in heaven but you, and there's none upon the earth that I desire, besides you. So ang dinidesire ni David ay si Almighty Father. Alam niya, alam ni David yon. Ang kayamanan natin ay si Almighty Father. Although yung flesh and heart natin magfe-fail, nabubulok yung katawan natin, naluluma, pero the Lord our God is our strength ng heart natin at ang ating treasure or portion forever. Sana alam din ng mga tao na ang portion natin, ang treasure natin, ang real treasure natin si Almighty Father. Hindi alam ng mga tao. Ang akala, ang nai-instill lang sa mind ng mga tao, yung tithes, tapos pag nagbigay sila ng 10%, ibibigyan sila ng pera ni Almighty Father. Yun lang ang naka-instill sa mind ng tao. Kasi yun lang ang itinuturo ng mga religious leader. Nayayaman kayo dito sa mundo. Yun lang ang tinuturo. Kaya yung mga tao ngayon, ang laging isip kayamanan dito sa mundo. Kung may nagturo lang sana sa atin, hindi sana tayo masisira ang buhay. Pero wala na, nangyari na yon. Andito tinuturuan tayo ni Almighty Father na ang portion natin, ang real treasure natin si Almighty Father. Siya ang ating strength din. Sa Kanya lahat manggagaling. Paano natin makukuha yon? In the name of Jesus. We will use the name of Jesus Christ. Because the name of Jesus Christ is powerful. Wala na tayo ibang tatawagin. Lalapit tayo sa tatay natin. So, tino tayo sa Psalms chapter 74. That was only a recap for Psalms chapter 72 and 73. Ngayon dito sa Psalms chapter 74, O God, why have you cast us off forever? Why does your anger smoke against the sheep of your pasture? Bakit ka nagagalit, Almighty Father? Bakit hindi mo kami dinidinig? Kasi nung time na to, kung may prophet man, si Samuel, namatay na si Samuel
Kinuha na ni Almighty Father. Si Nathan naman, hindi siya masyadong, yung time lang na nag-prophesy si Nathan was when David had sinned. Nung kinuha niya si Bathsheba as his wife at pinapatay niya si Uriah. So itong psalm na to, meron tong tono pag kinakanta. Itong lyrics na to, si David ang nagsusulat, nag-prophet si David, no? Kasi bakit merong prophecy about Jesus? At saka yung Psalm chapter 72. So prophet din si David. Yung sound or yung tono, ang gumagawa si Asaph, kasi si Asaph ay isang nagagamit ng harp or lyre. So yung tono si Asaph, pero yung lyrics ito nitong na binigay ni Almighty Father kay David, ito ay lyrics, no? Sa yung tono, iba yung lyrics sa tono. Ano yung tono? Tune. Remember your congregation which you have purchased of all, the tribe of your inheritance. Laging binabanggit your inheritance. Tayo yon, mga tao, ang inheritance. Hindi naiintindihan ng tao ng inheritance. Tayo yon. Kaya sometimes ang baba ng tingin natin sa sarili natin. Nagkakasya na lang tayo na may mga tao na ibinibenta nila yung sarili nila. Kasi mababa ang tingin nila sa sarili nila. May mga tao na they kill themselves kasi mababa ang tingin nila sa sarili nila. Dapat sabihin natin sa mga tao na tayo ang inheritance ni Almighty Father. Treasure tayo. Hindi alam ng tao kasi dito ko lang nalaman pag nagbabasa tayo ng Bible, saka ko lang nalalaman. Tayo pala ang treasure ni Almighty Father at siya ang ating treasure. Hindi yung kayamanan na ginto, may ginto, kunin natin. Hindi yon. The tribe of your inheritance which you have redeemed, this Mount Zion where you have dwelt. Mount Zion, ibig sabihin high place, holy high place, Mount Zion. Na kung saan nakatira si Almighty Father sa heaven. Lift up your feet to the perpetual desolations. The enemy has damaged everything in the sanctuary. Kasi doon meron silang sanctuary kung saan sila convene to worship the Almighty Father. Pero ngayon, asan na ang temple ni Almighty Father? Tayo na ang temple. Nasa sa heart natin si Jesus Christ. Ang Holy Spirit at si Almighty Father. Your enemies roar in the midst of your meeting place. They set up their banners for signs. They seem like men who lift up axes among the thick trees, and now they break down its carved work all at once with axes and hammers. Sinisira. They have set fire to your sanctuary. They have defiled the dwelling place of your name to the ground. So may mga tao rin ngayon na sinisira nila ang kanilang sariling katawan. Nagdidesisyon ng mali. Napapalayo kay Almighty Father. In the long run, nasisira sila, puro ng kasalanan at itatapon sila ni Almighty Father sa eternal damnation. They said in their hearts, let us destroy them altogether. They have burned up all the meeting places of God in the land. We do not see our signs. There is no longer any prophet, nor is there any among us who knows how long. Hindi alam kung kailan nila hindi makakausap si Almighty Father. O God, how long will the adversary revile or reproach? Will the enemy blaspheme your name forever? So yung mga nangyayari noon, nangyari na rin. Yung mga nangyayari ngayon, nangyari na rin noon. Pero ibang form. Dati, literal. Ngayon, figuratively speaking.
Kaya nga nakalagay sa book of Ecclesiastes, there's nothing new under the sun. Why do you withdraw your hand, even your right hand? Take it out of your bosom and destroy them. For God is my king from of old, working salvation in the midst of the earth. You divide the sea by your strength. You broke the heads of the sea serpents in the waters. So itong mga sea serpents na to, na sinira ni Almighty Father, yun ay ang mga Leviathans. You broke the heads of Leviathans Leviathan in pieces and gave him as food to the people inhabiting the wilderness. Yung Leviathan, large sea creature of unknown identity. So yung dragon, tawag dragon, pag nasa, nasa land. Pero, tawag Leviathan pag nasa dagat siya or water. Pareho ang itsura nila, mahaba. Yung dragon, di ba ahas yun? Nagkaroon ng paa, lumaki, bumubuga ng apoy, bumubuga ng kasinungalingan, bumubuga ng kadumihan. Yun ang dragon. Kaya wag kayo magagawa ng dragon, no? Kahit nagagandahan kayo, di ba? Ahas yun. Nakalagay sa book of Revelation. And then, yung Leviathan, andito nga sa book of Psalm. Leviathan in pieces. So, Leviathan, Levi, no? Ang root word ay joined. Magkakasama sila, kaya humaba. Kaya lumaki ang dragon, lumaki yung Leviathan. Dati snake lang siya doon sa Garden of Eden na nakasampay lang sa puno na kinausap ni Eva. Dumami kasi tayo, ang kasalanan natin, sobra na, umaapaw yung kasalanan natin. Kaya yung dragon, lumaki. Yung ahas na maliit, lumaki, naging dragon. Dahil sa atin. And gave him as food to the people inhabiting the wilderness. You broke open the fountain and the flood. You dried up mighty rivers. So Almighty Father lang ang makakapag-control ng environment. Ha? Tayo hindi natin makakontrol ng environment kahit pa meron tayong environmental law. Hindi natin makakontrol ang environment. Kahit nga yung paglindol lang, di ba? Pag ulan nga lang, hindi natin makontrol, di ba? Puro hearsay lang ang nakakarating sa atin, pero hindi naman nangyayari. Example, may naglagay sa internet na sabi magkakaroon daw ng El Nino, kaya dry spell, mag-ayos na. Magkakaroon lang ng ganun. Kung gusto ni Almighty Father, kahit pa mag-ipon kayo na mag-ipon, kung hindi gagawin ni Almighty Father, balo wala yung inipon ninyo, ha? Kaya wag tayong matatakot. Kaya nga lagi sinasabi ni Almighty Father dito sa Bible, do not fear, be not afraid. Dahil ibibigay natin lahat kay Almighty Father. Kung wala tayong faith kay Almighty Father, it's considered a sin. Pag walang faith kay Almighty Father. Kaya nga nakalagay, the cowardly, mga duwag, saan napunta? Sa eternal damnation. Okay? The day is yours, and the night also is yours. You have prepared the light and the sun. You have set all the borders of the earth. You have made summer and winter. Kung gusto ni Almighty Father, magkaroon ng ulan, pag summer, na kay Almighty Father yon. Kung gusto ni Almighty Father na maging maaraw, pag malamig, na kay Almighty Father din yon. Dahil powerful si Almighty Father, He created this world. Kaya hindi natin makokontrol. Kahit ano pa kayo, may ginagawa iba eh. Gumagawa ng, parang bunker ba yun? Nag-iipon ng pagkain. Wala rin, ha? Si Almighty Father, lahat yun. Decision niya yun. Huwag yung pangunahan.
Pinapangunahan niyo si Almighty Father. Kaya tingin tuloy ni Almighty Father, foolish people. Nakalagay dito, remember this, that the enemy has reproached, O Lord, and that a foolish people has blasphemed your name. Sisira ang pangalan ni Almighty Father. Binabastos. Hindi nirespeto ang pangalan ni Almighty Father. Hindi na-acknowledge yung power ni Almighty Father. Oh, do not deliver the life of your turtle dove to the wild beast. Sino yung turtle dove? Yung turtle dove, di ba, usually white yon. Ang turtle dove ni Almighty Father, followers ni Almighty Father and Jesus Christ, do not deliver the life of your turtle dove to the wild beast. Wild beast, kaaway to, principalities and spiritual principalities and forces of darkness. Yung wild beast. Do not forget the life of your poor forever. Tayo, mahirap tayo, no? Pero, magiging mayaman lang tayo dahil kay Almighty Father. Kasi when we came into this world, wala tayong dala-dala. Nung pagpanganak ba sa inyo ng magulang ninyo, may dala na kayong kotse, gano'n? May hila-hila kayong kotse, gano'n? Wala, di ba? Nakahubad, di ba, tayo? At pag alis natin dito sa mundo natin, wala rin tayong madadala. Ang ginagawa ng ibang religion, nagsusunog sila ng papel na kahoy. Ay, papel na kahoy. Papel na kotse para daw madala raw sa kabilang buhay. Hindi totoo yun. Yung mga ganong tao, naniniwala sa demonyo. Kasi, yun ang turo ng demonyo. Have respect to the covenant, for the dark places of the earth are full of the haunts of cruelty. Irespeto ang covenant or ang testament or yung kontrata. Anong kontrata natin? May kontrata tayo kay Almighty Father. Sino ang paano nasulat ang kontrata natin? Si Jesus Christ sa New Covenant, New Contract na yun, kaya nga New Testament. For the dark places of the earth are full of the haunts of cruelty. Maraming tagong lugar dito sa mundo ang pinamamahayan ng kasamaan. Oh, do not let the oppressed return ashamed. Let the poor and needy praise your name. Yung mga tao na nangangailangan, yung mga tao na nagpapakumbaba, purihin ang iyong pangalan, Almighty Father. Arise, O God, plead your own cause. Remember how the foolish man reproaches you daily. No? He reproaches you or reviles or taunts you daily. Kino-consider the foolish people. Yung mga tao na pinagtatawanan ng name ni Jesus Christ, siya ni Almighty Father. Nakikita ko sa internet. Gusto ko sana sabihin, napaka-foolish mo. Pero hindi pwede mag-comment. Hindi ako pwede mag-comment ng gano'n. Ayaw ni Almighty Father. Mapapagalitan ako. Titignan ko na lang. Sa isip, hindi niya alam ang sinasabi niya. Sa isip ko lang. Ayoko kasi ng, ayaw ni Almighty Father ng debate. Si Jesus hindi siya nakikipag-debate. Di ba nung tinatanong siya niya, sino ka? Ikaw ba ang king of the Jews? Sino ka ba talaga? Sinabi ko na kung sino ako, sabi ni Jesus. Hindi siya nakikipag-debate, hindi siya nag-explain ng mahaba. Kung ano lang yung sinabi niya, yun na yun. Ayaw niya ng debate. Dahil walang patutunguhan. Do not forget the voice of your enemies. The tumult of those who rise up against you increases continually. So wag mo Lord kalimutan yung mga tao na galit sa iyo, Almighty Father, bigyan mo kami ng justice.
Dahil yung mga tao dito sa mundo, dumadami sila. Dumadami ang kanilang numbers, mga tao na wicked. Pag galit kay Almighty Father at saka kay Jesus Christ, wicked people yun. Kasi yung mga taong hindi wicked, hindi sila galit kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Ha? Pero pag may mga taong sinasabi galit sila kay Almighty Father, hindi sila naniniwala, mga wicked people yun. Kahit pa sabihin mong sila ay mga philanthropist, hindi totoo yun. Kasi ano sila, hypocrite sila. Kahit sila pa ay sabihin mong tumutulong sa kapwa-tao nila, kung wala si Jesus Christ at si Almighty Father, sa puso nila, hindi nakikita sa gawa, at sa heart nila, may nagko-contradict, no? Sinungaling yung mga tao na yon. Kasi lagi natin ibabalik, by their fruits you will know them. Para malaman natin kung sino yung totoong nagmamahal kay Almighty Father at kay Jesus Christ. So dito tayo sa Psalm chapter 75. We give thanks to you, O God, we give thanks for your wondrous works, declare that your name is near. Nasa sa atin si Almighty Father, dahil sa kanyang mga magagandang gawa, alam natin, nakikita natin sa kapaligiran natin, malapit lang ang tatay natin, hindi siya malayo. Akala lang ng iba malayo si Almighty Father, dahil hindi sila nagpe-pray. Hindi nila binabasa ang Bible. First, when I choose the proper time, I will judge uprightly. The earth and all its inhabitants are dissolved. I set up its pillars firmly. So, sino nag-set ng appointed time? Si Almighty Father. Pag may nagsabi sa inyo ng time kung kailan darating si Jesus Christ, false prophet yon, dahil si Almighty Father nagsiset ng time. Hindi alam ni Jesus at hindi rin alam ng mga angels. Kaya pag may nagsiset ng time, sinasabi, year ganito, darating si Jesus Christ, huwag kayo maniniwala. False prophet yon. Meron akong kilala, no? Hindi ko nababanggitin ko sino. False prophet yun, hindi pa kayo maalis doon. Nagsabi na ng date, hindi pa ka naniniwala na false prophet yung ano niya na yun, na member kayo doon. Nagsabi na siya ng date, ha? Nagsabi na siya na darating daw si Jesus ganitong date. O, kung sinabi niya na darating na si Jesus ng ganong date, member pa ba rin kayo ng ganon na congregation? Ba't hindi pa kayo maalis? Alam niyo naman na sinabi ni Almighty Father na pag nagsabi ng date, false teacher yun, ha? Tapos member pa rin kayo? Ang galing ninyo. Bulag talaga kayo, no? Nabasa nyo na nga sa Bible eh. Tapos, nagsabi ng date yung religious leader ninyo, member pa rin kayo. Ang galing nyo. Ba't hindi po kayo maalis? Naniniwala pa rin kayo? Ba't ganon? When I choose the appointed or proper time, I will judge uprightly. The earth and all its inhabitants are dissolved. I set up pillars firmly. Selah. I said to the boastful, do not deal boastfully, and to the wicked, do not lift up the horn. Pinagsabihan ni Almighty Father, huwag maging mayabang, at huwag maging wicked. Huwag nyo ipakita ang sungay ninyo, sabi dito. Do not lift up your horn on high. Do not speak with a stiff neck or prideful. Ang daming tao ay na prideful. Ano ba yan? May mga pride month pa kayo, ha? Ayaw na ayaw ni Almighty Father ng pride. Tapos meron pa kayong Pride month. Ano yun? Ba't ganun?
For excitation comes neither from the east, nor from the west, nor from the south. But God is the judge. He puts down one and then exalts one another. So Almighty Father, He is the judge. Ibinababa niya ang isa at itinataas niya ang isa. Kung ikaw ay mapagmataas, ibababa ka ni Almighty Father. Kung ikaw ay nagpapakumbaba kay Almighty Father, we humble ourselves before our Father, itataas tayo ni Almighty Father. So, yung sino man ang nagpapakataas, yung nag-arrogante, no? For in the hand of the Lord there is a cup, and the wine is red. It is fully mixed, and He pours it out. Surely its dregs shall all the wicked of the earth drain and drink down. Yung mga may cup, okay? May cup. Yung wine doon, red, kulay red. Ngayon, ipo-pour out ni Almighty Father. Ano yung dregs? Yung may sapal. No? Minsan kasi sa wine, sa ngayon wala na kayong wine na nakikita may dregs kasi sinasala na may sift. Pero, noon kasi, walang pansala, hindi nilalagay pa rin nila yung dregs, no? Pero ngayon, kung gagawa kayo sa bahay ng wine, may dregs yun. Pero yung nabibili nyo, may dregs ba? Sino may kausap ko? May bumibili ba ng wine? Kasi nga, may dregs. Sapal yata, sapal. Surely its dregs shall all the wicked of the earth drain and drink down. Yung sapal. Yung, parang ano yung tinatapon yun, yung sapal na yun. Hindi yun na magandang inumin. Parang ano yun, parang ipa or hay na hindi ginagamit yun. Walang value yung dregs. Shall all the wicked of the earth drain and drink down. But I will declare forever, I will sing praises to the God of Jacob. All the horns of the wicked I will also cut off, but the horns of the righteous shall be exalted. Yung horns of the wicked, yung mga pinagmamalaki ng mga wicked people, tatanggalin ni Almighty Father. Pero yung mga righteous, sino ang pinagmamalaki nila? Sila ang horn nila, si Almighty Father. Therefore, pag pinagmamalaki natin si Almighty Father, we are praising Him, we are worshiping Him. We have Him in our hearts. Itataas tayo ni Almighty Father pag nagpapakumbaba tayo. Psalm chapter 76. In Judah, God is known. His name is great in Israel. In Judah, God is known. Ibig sabihin ng Judah, praise, no? In praising, God is known. Nalalaman natin ang kabutihan ni Almighty Father. Pag pinupuri natin siya, pinasasalamatan natin siya. His name is great in Israel. Great ang pangalan ni Almighty Father. Dahil, with the man who struggled with God and man and prevailed. Kaya, great ang name ni Almighty Father. Siya ang tumutulong sa atin. Siya ang ating strength. In Jerusalem or Salem also is His tabernacle. Salem is peace. Solomon then means peace, no? In Salem also is His tabernacle in peace. And His dwelling place in Zion. Zion is mountainous place. Mataas yun. Holy place. Pag sinasabing Zion, place on high. His dwelling place on high, yun ay ang heaven. There He broke the arrows of the bow, the shield, and the sword of battle. Selah. You are more glorious and excellent than the mountains of prey. So pinupuri dito si Almighty Father. The stout-hearted were plundered. Ano yung stout-hearted? Mataba yung puso. Pag mataba ang puso, stout-hearted, prideful to. At unhealthy spiritually.
plundered, nawawalan, okay? Tinatanggalan ng blessings. Yung mga unhealthy spiritually. They have sunk into their sleep, and none of the mighty men have found the use of their hands. Ano ba ang gagamitin natin sa hands natin? None of the mighty men have found the use of their hands. Ang gagamitin natin sa hand natin is to lift our hands up to worship the Almighty Father. Kaya nga dito, the stout-hearted, bulol. The stout-hearted were plundered. They have sunk in their sleep, and none of the mighty men have found the use of their hands. No? Dahil ang kamay natin, tinataas natin, pagpupuri sa tatay natin. Hindi nila pinupuri yung mga stout-hearted people, yung mga arrogant people. Natutulog sila. Hindi sila gising, hindi sila maalam. They are, ano ba yun? Foolish. At your rebuke, O God of Jacob, both the chariot and the horse were cast into a deep sleep. You yourself are to be feared, and who may stand in your presence? When once you are angry, you cause judgment to be heard from heaven. The earth feared and was still. Pag nagagalit si Almighty Father, takot tayo lahat. Pag nililindol na, bumabaha na, volcanic eruption, takot na tayo lahat, di ba? Kulugat kidlat nga lang eh. Pag may war din, calamities, you yourself are to be feared, and who may stand in your presence when once you are angry, you cause judgment to be heard from heaven. The earth feared and was still when God arose to judgment to deliver all the oppressed of the earth. Kasi hindi natitigil ang mga tao na abusuhin ang kanyang kapwa-tao. Hindi tumitigil sa panloloko. Yung mga negosyo, yung mga businessman, hindi tumitigil. Example, may bagay na madali, na mura lang ang paggawa. Pero dahil gusto nila, maganda ang presyo, itinataas nila ang presyo kahit na mura lang ang kanilang labor at yung materials. Example nun ay mga high-end items, mga bags. Kahit mura lang gawin, pero ang taas ng ang kanilang tubo. Inaabuso nila ang kanilang kapwa-tao. Nanloloko. When God arose to judgment to deliver all the oppressed of the earth, Selah, surely the wrath of man shall praise you. With the remainder of wrath, you shall gird yourself. Kasi imbis na magtulungan tayo, no, ano ba tawag doon, ng abuso, imbis na magtulungan, bakit gano'n ang tao? Swapang, ba't gano'n ang tao? Hindi mo pwedeng, wag masyadong malaki ang tubo, hindi mo pwedeng gano'n. Kasi Almighty Father, galit sa atin. Kahit yung mga empleyado, no? O naninismis kayo ng mga kapwa nyo empleyado, tapos sisiraan ninyo yung ibang empleyado para kayo ang masenso, kayo ma-promote. Ba't ganon? Kung sino pa yung naninira ng kapwa-tao sa trabaho, yun pa yung pinopromote. Kasi pare-pareho ng ugali ang mga nasa taas, ha? Pag tahimik ka lang sa trabaho, ayaw nila. Kahit magaling ka sa trabaho, ayaw nila. Ang gusto nila, yung sumisip-sip ka sa
nakatataas, sumasama ka sa mga gimikan nila. Yun ang mga napopromote. Wicked people. Sige, mapromote na sila, sama-sama na sila. Make vows to the Lord your God and pay them. Let all who are around him bring presents to him who ought to be feared. Make vows to the Lord. Anong vow natin kay Almighty Father? Anong i-offer natin? May bibigay natin sa tatay natin. Yung ating willingness to worship Him, to obey Him. Yung puso natin. Yun ang gusto ni Almighty Father na regalo. Hindi ni Almighty Father kailangan yung ginto. Hindi kailangan ni Almighty Father na magpatayo kayo ng malaking building para sa congregation ninyo. Hindi kailangan ng pastor niyo ng bagong kotse, ha? Nag-request pa yung pastor niyo, kailangan ko ng bagong kotse. Bakit? Si Jesus Christ wala siyang kabayo eh. Tapos ikaw, may request ka ng bagong kotse mo? Sino makausap ko? Ambisyoso eh, no? Ba't ganon? Hindi ko maintindihan. Sasabihin nyo, servant kayo ni Almighty Father, pero ambisyoso kayo. Let all who are around him bring presents to him who ought to be feared. Ang ibibigay natin regalo kay Almighty Father ay ang sarili natin. Hindi nyo bibigyan ng kotse, yung mga mga religious leader ninyo, bigyan nyo ng ginto, bigyan nyo ng bahay. Hindi kayo mapupunta sa langit. Sorry. Ha? Hindi nyo mababayaran si Almighty Father. He shall cut off the spirit of princes. He is awesome to the kings of the earth. Tatanggalin ni Almighty Father yung mga wicked people. Kaya pag may lumalapit sa inyo, sasabihin na kailangan ni pastor, kailangan ng ating ng ating leader ng bahay, magbigay kayo. Hindi pa ba yung kasama sa tithes, ha? Iba pa ba yun? Iba pa yun, yung offering ninyo, iba pa yun. Iba pa yung tithes ninyo, iba pa yung offering ninyo, iba pa yung men's ministry, children's ministry, teens ministry, women's ministry. Ano ba bang gusto nyo? Offering. So, nagkapera na ang umasenso yung religious leader ninyo. Kayo, asan kayo nakatira? Doon pa rin. Ha? Luma pa rin ang kotse nyo. Kung may kotse man kayo. Yun pa. Pero ang umasenso na ang buhay, yung religious leader ninyo. Ang galing, di ba? Walang tax yon. Ginagamit ang pangalan ni Almighty Father in vain. Ha? Ginagamit ang pangalan ni Almighty Father. Mga taong hypocrite, sinungaling. Imbis na ang offering natin ay ang sarili natin, ang will niya, ang masunod sa buhay natin, anong ginagawa ninyo? O, magbigay kayo ng pera para dumami rin ng pera. Yun ang ganun ang tinuturo ninyo sa mga tao. Hindi kailangan ni Almighty Father ng pera. Ulitin ko, ha? Inulit-ulit ko. Kayo hindi nyo naiintindihan. Sa kanya nga galing lahat eh. Kay Almighty Father nga galing lahat. Ng mundo na to. Tapos hihingi kayo para kay Almighty Father. Sinungaling kayo. Ha? Psalm chapter 77. I cried out to God with my voice, and He gave ear to me. Pinakinggan ako ni Almighty Father nung umiyak ako. Sabi dito, in the day of my trouble, I sought the Lord. My hand was stretched out in the night without ceasing. My soul refused to be comforted. Iyak siya ng iyak dito.
Nagpe-pray siya, gabi. I remembered God and was troubled. I complained and my spirit was overwhelmed. Selah. You hold my eyelids open and I am so troubled that I cannot speak. Hindi siya makatulog. You hold my eyelids open. Naka-open, hindi makatulog na ganon. I am so troubled that I cannot speak. I consider the days of old, the years of ancient times. I call to remember my song in the night. I meditate within my heart, and my spirit makes diligent search. Hinahanap niya si Almighty Father, yung will ni Almighty Father. Will the Lord cast off forever, and will He be favorable no more? Has His mercy ceased forever? Has His promise failed forevermore? Has God forgotten to be gracious? Has He in anger shut up His tender mercy? Selah. Ang dami niyang tanong. Asan na si Almighty Father? Hindi niya ako kinakausap. Hindi na ba niya ako bahal? Parang ganon. Kasi nga, walang prophet. Ang may Urim and Tumim ay high priest. Hindi naman laging kasama nila yung high priest ni David. So humingi ng sign si David. Has God forgotten to be gracious? Has He in anger shut up His tender mercies? And I said, this is my anguish. But I will remember the years of the right hand of the Most High. I will remember the works of the Lord. Iisipin ko ang mga wonderful things that the Almighty Father has done for me, sabi niya. Surely I remember your wonders of old. I will also meditate on all your work and talk of your deeds. Pupurihin si Almighty Father kahit hindi siya sumasagot. Ibig sabihin dito, dahil sometimes si Almighty Father tahimik lang siya. Hindi, inaantay niya tayo, nakatingin lang siya, yung mga gawa natin, titignan niya. Your way, O God, is in the sanctuary. Who is so great as God, as our God? You are the God who does wonders. You have declared your strength among the peoples. You have with your arm redeemed your people, the sons of Jacob and Joseph, Selah, followers and sons of Jacob. So Joseph, ano mga ibig sabihin? No? Increase. The sons of followers and increase. The waters saw you, O God. The waters saw you, they were afraid. The depths also trembled. Kahit tubig, takot sa iyo, Almighty Father. Nauutusan ni Almighty Father ang tubig. No? Sumusunod ang tubig kay Almighty Father. Diba when God created this world, water tapos nahati sa dalawa, naging firmament yung isa, and then yung other half ng water nasa ibaba. Yun yung dagat natin ngayon. The water saw you, O God. The water saw you. They were afraid. The depths also trembled. The clouds poured out water, umuulan. The skies sent out a sound, and your arrows also flashed about. So thunder and lightning to. Kasi yung sky may sound, so thunder yon. Yung arrows also flash about lightning, ang sinasabi dito. The voice of your thunder was in the whirlwind. The lightnings lit up the world. So gabi ito, na may thunder and lightning. Hindi makatulog si David, gumagawa siya, no? Ng songs of praise to the Almighty Father. Your way was in the sea, your path in the great waters, and your footsteps were not known. The voice of your thunder was in the whirlwind, the lightnings lit up the world, the earth trembled and shook. Pag may thunder and lightning, di ba? Pag parang may konting pag may thunder and lightning, di ba ganon? Parang merong konting anong tawag doon? Hindi naman lindol yun pero parang may konting galaw.
yung mundo. Your way was in the sea, your path in the great rivers, and your footsteps were not known. You led your people like a flock by the hand of Moses and Aaron. So inalala dito yung time din na nahati yung sea, yung Red Sea. So si Almighty Father, He is powerful. Siya ang may control ng lahat ng bagay dito sa mundo. Kaya dapat we must fear Him, we must obey Him. At ang mai-offer natin kay Almighty Father, hindi ginto, hindi mga material things of this world, hindi yung mga structure na pinapagawa ninyo, hindi yung mga pera ninyo na galing sa kasamaan din naman, no? Tapos yung offer nyo kay Almighty Father, yung pera na galing sa kasamaan. Lahat ng mga bagay dito kay Almighty Father, wala tayong pagmamayari. Kaya wala tayong may pagmamalaki na sasabihin niyo mayaman ako may-ari niyang ganyang lugar na yan, o yung ganyang lugar, akin yung kotse na yan. Hindi mo masasabi yun. Ha? Si Almighty Father, lahat, sa Kanya lahat galing. Wala tayong may pagmamalaki. Kaya magpapakumbaba tayo sa tatay natin. Asa din mga tao nagyayabang noon? Wala na, di ba? Nandun na sila sa ilalim ng lupa. Naging ano na, alikabok na. Dahil tayo talaga ay gawa sa alikabok. Kaya lang tayo naging living being because of our Father. He breathed into our nostrils. Kung alam naman ng tao yun, di ba? Alam ba ng tao yun na kay Almighty Father lahat galing, pero hindi nila ina-acknowledge si Almighty Father. Kung hindi ina-acknowledge ng tao si Almighty Father, hindi nila tatay si Almighty Father. Kung hindi nila tatay si Almighty Father, sino ang kanilang Father? Ako ang Father ko, si Almighty Father. I acknowledge Him. I worship Him. I glorify the name of Yahweh. I came from my Father. Kayo ba masasabi niyo ba na galing kayo kay Almighty Father? Magpapakumbaba ba tayo? Ha? Magpapakumbaba ako sa tatay ko. Kung ano ako ngayon, kung anong meron ako ngayon, dahil yun kay Almighty Father. Binigyan niya ako, pinahiram niya ako ng buhay. Papasalamat ako kay Almighty Father. Inilagay niya ako kung saan niya ako inilagay. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father. Lahat nagpapasalamat ako kay Almighty Father. Yung mga trials and tribulations, nagpapasalamat ako kay Almighty Father. Nire-refine niya tayo. Nire-test niya tayo para tayo maging ginto, valuable. At dahil nasa sa hearts natin si Jesus Christ, we are His portion. Tayo, ang kayamanan natin, yung tatay natin, hindi ang mga bagay na nakikita dito sa mundo. Thank you, and God loves us all so much.